Iba talaga ang political will ni Pangulong Marcos Jr. at ng pamilyang Marcos sa ngayon. Akalain po ninyo, pabor at okay lang kay Pangulong Marcos Jr. na mag-inhibit yung kanyang anak na Congressman Saldi or Sandro Marcos dyan po sa impeachment na kinakaharap at kakaharapin ni Pangulong Marcos sa Kongreso. Kasi nung tanungin po si Pangulong Marcos kung ano ang kanyang masasabi sa pronouncement ng Batang Marcos na mag-i-inhibit, hindi makikialam, hindi gagamitin ang impluensya at posisyon para pigilan ang impeachment ng kanyang ama. Abay, ang sabi ho ni Pangulong Marcos okay lang, nagulat nga ako dyan. Pabiro pa nga yan, sabi niya dapat ipagtanggol niya ako, pero kanyang desisyon yon. Dito naman sila nag-usap tungkol doon, hindi niya sinabing mag-inhibit siya, sariling desisyon ng bata, inire-respeto. Nire-respeto ni Pangulong Marcos ang desisyon ng kanyang anak. Parte yan ng political will, hindi niya inimpluwensyahan. At si Sandro Marcos, as chairman ng Committee on Rules, majority leader ng Kongreso, napaka-impluwensya niya. Pwede niyang utusan pakiusapan ng mga congressman pero hindi niya ginamit. Nag-inhibit, ibig sabihin hindi nakialam, hindi makikialam at napatunayan na. Alam niyo bakit? Wala na sa kanyang poder. Nasa Committee on Justice na yung impeachment. Kasi ganyan pong proseso. Galing ipinali sa Secretary General ng complainant, inirepair ng Secretary General sa Speaker, at ginawa naman ng Speaker, inirepair sa Committee on Justice. Ano Committee on Justice? Committee on Rules. Ang chairman po ng Committee on Rules, automatic, yun ang chairman siya po yung majority leader. Ang trabaho ng Committee o Rules Committee, Chairman, doon sinasalang, doon dumadaan ang lahat ng panukala, lahat ng tinatalakay, business calendar sa plenaryo. At doon pa lang, kung gustong pigilan at ginamit ni Sandro Marcos ang kanyang kapangyarihan, pwede niyang tanggihan yun. Pwede niyang hindi isalang sa kanyang komite. Pwede niyang pigilan na huwag pag-usapan sa plenaryo. Pero hindi po niya ginawa. Nag-inhibit talaga. Walang pagtutol ng i-repair na speaker sa committee niya. Committee on Rules. Ikinalindar sa plenaryo. Tinalakay sa plenaryo. At katapos ini-repair na sa Committee on Justice. Ayun na. Doon sa Committee on Justice, kung tutuusin, may kapangyarihan pa rin si Sandro Marcos. Pwede pa rin yung pakusapan yung chairman, yung 38 member ng Committee on Justice, napatayin yung kaso or kung ano man dapat gawin papabor sa kanyang ama. Hindi po ginawa. Hindi gagawin. Doon talaga ho nakikita natin ang political will ng mga Marcos. Kahit sino, kung may ebidensya managot, kung may kaso litisin, kung may ebidensya panagutin, kung wala i-dismiss. Ganon ang prinsipyo nila. Hindi sinabihan ng Pangulo na mag-inhibit yung kanyang anak kahit ma-impluensya. Hindi rin po nagpaalam daw si Sandro kung anong kanyang desisyon. Pero dahil dyan, ang sabi ng Pangulo, pabor siya, nire-respeto niya ang desisyon ng kanyang anak. At siyempre, hindi ho yan papakinggan ng mga anti-Marcos. Laging sasabihin yan, ay hindi, na-impluensyahan yan, hindi ganito. Wala kayong magagawa. Kahit anong sabihin nyo, malayo sa katotohanan. Kasi nga, naipakita na. Yun na nga, pwedeng harangin ni Sandro Marcos sa committee pa lang niya, hindi niya hinarang, inaproba niya, pinayagan niya. Nasa Committee on Justice na. Kaya nagsimula na nga yung 1-year impeachment. Sa isang impeachable, hindi na pwedeng mag-file pa ang kahit sino. Ayan. Pero ngayon, siyempre, merong galawan, panlilinlang, o parang destabilization ng galaw, ng mga anti-Marcos na sinasabing ibinasura, hindi tinanggap ang kanilang impeachment complaint. Paano naman tatanggapin yan? Walang nag-endorse. Ang isa sa mga proseso, pag ikaw ay nag-file ng impeachment, dapat mayroong kahit isang congressman na mag-i-endorso ng kaso. Wala Wala palang kakampi itong Duterte group diyan sa Kongreso, kahit yata yung magkapatid na Duterte congressman, hindi sila tinulungan. Wala
Yung reklamo ni Chubby Singson, Mike Defensor at kung sino-sino mga alipores na abogado ron, wala. Walang tumulong sa kanila. Kaya ni-reject ng Kongreso, hindi tinanggap. Di ba? Siyempre, sila yung nagpapalabas ngayon na iniwasan daw yung kailang impeachment complaint, namili lang daw, tapos i-dismiss yung una, ayan yung kailang pinapalabas. Again, yan ay pambubudol. Hindi lang technical, hindi lang legal, kung hindi, mali talaga ang kanilang galaw. Natulog sila sa pansitan, sabi ko ano nakaraang video natin. Kung hindi sila natulog sa pansitan, hindi sila maunahan nung una at pangalawang nag-file ng impeachment complaint. Nag-file sila late, wala pang endorsement, walang nag-endorse na congressman, talagang garbage. Yan ang nangyari. Okay? Ano po inyong masasabi dyan? Political will talaga. Ramdam na ramdam. At ito pa, sabi ng Pangulo, due process sa impeachment. Irerespeto niya. Kung siya ipapatawag, haharapin niya. Kung anong akusasyon sa kanya, haharapin niya. Yun. Hindi niya gagamitin ang impluensya. Sabi nga ng Pangulo, lalo na ngayon na nakarecover na siya sa kanyang sakit. So, haharapin daw niya kung siya ipapatawag. Ang sabi naman ng Kongreso, dadaan sa tamang proseso, lalo na ngayon may Supreme Court decision. Hindi pwedeng technical, kapag may technical issue, may problema, pag sinurkat, pag walang due process, sasabihin ng Supreme Court, labag yan sa batas. Hindi na ho mangyayari yun. Kung ano ang ruling ng Supreme Court, yun ang susundin ng Kongreso para hindi ma-technical sila. Technicality kasi ang naging dahilan doon sa pag-dismiss at sinabing unconstitutional yung impeachment na una ni Sara Duterte. So ngayon, talagang due process. Maghihiring ang Committee on Justice pag nakita nila na may ebidensya at kailangang pakinggan ang akusado, si Pangulong Marcos, ipapatawag at bibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili on record sa komite. Ngayon, sabi naman ng Malacanang, haharap sila. Ang sabi naman ng Kongreso, nakahanda na sila. Nasundin ang sabi ng Korte Suprema para walang problema. Magtuloy-tuloy kung kinakailangan, i-reject, ibasura kung kinakailangan. Yan ang authority ng Congressman, ng Committee on Justice at ng buong plenary, yung buong Kongreso. Kung aabot sa plenaryo ang voting para sa nangangailangan ng 1/3 na suporta sa kabuuan ng 320 congressman, ang 1/3 niyan ang mag-decide, diretso ang article of impeachment. Pero kung wala, garbage din yan, magiging basura din. Ganon ang proseso. Yan ang gusto ng Supreme Court, yan ang masusunod. For information, for education, ang ating topic. Salamat sa nakakaintindi, salamat po sa inyo sa buong mundo. Hindi lang mga Pilipinong nandito sa Pilipinas.